Number 1 ang ombudsman sa mga ahensya nagbabantay sa mga isyu ng korupsyon sa lahat ng tagapamahalaan. At sa pagdinig sa 2024 proposed budget ng ahensya, natanong ang mga tanod bayan kung tumaas ba ang mga kaso ng korupsyon sa gobyerno. Mr. Chair, is there a trend on the incidence of this rate of these cases? Ito po ba sa tingin niyo po ay nag-i-increase po o nagdi-decrease po, Mr. Chair? Ngunit hindi agad nakasagot si Martires. Pero kalaunan, inamin ng pangunahing tanod bayan ang labi sa pagtaas sa mga kaso ng korupsyon. Kung nagtaas po ang incidence ng mga gawaing ito, ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Paglalarawan pa ni Martires, nagiging endemic na ang korupsyon sa Pilipinas. At tila ba ang nagiging normal na raw ito ngayon sa mga Pilipino, lalo na sa mga tagapamahalaan. Ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging endemic. Ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang fashion, becomes a fad. Because money becomes power. Mayroong mga departamento ng gobyerno, hindi nyo akalain ay korap, akala nyo natutulog, pero mas korap pala yon sa ibang ahensya ng gobyerno na akala nyo ay korap. Kaya solusyon ni Martires, paigtingin ang mga hakbang sa pagtuturo ng mabuting asal at magsisimulaan niya ito sa mga kabataan. Ang korupsyon po sa ngayon ay hindi mapaglalabanan ng batas lamang. All our laws on corruption are post factum, after the fact. Kailangan po natin ng isang haligi na magbabago po ng ating ugali. We have to introduce, as I'd always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. At hindi raw basta GMRC, kundi dapat nakasentro ang pagtuturo nito sa takot sa Diyos. Kung hindi raw ito magagawa, walang pag-asa na babago ang kultura ng korupsyon sa mga Pilipino. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yon. To fight corruption, to stop this incidence of corruption, is to introduce a subject through a law, a good manners and right conduct subject that is God-centered. Sang-ayon naman ang mga kongresista sa naging pahayag ng ombudsman. Pero hindi nila inasahan na ganoon katumbok ang mga pahayag ni Martires. Mga paalala sa kanilang lahat na naglilingkod sa bayan. We do not fear hell anymore. Wala hong impyerno sa iba sa atin. So gumagawa po tayo ng krimen sangayon po sa ating kagustuhan. So if we're talking about corruption, if we're talking about incidents of corruption, if it is increasing, Your Honors. Thank you very much. Labas na raw sa religious choice o religious preference sa mga Pilipino yung mungkahi kanina ni Ombudsman Martires. Ang mahalaga ay maituro sa lalong madaling panahon ng God-centered na GMRC sa mga kabataan. Mula dito sa Kamara para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondehar, SM9 News.